Hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay madali at ang mga madali ay mahirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet ngayong araw. Ituloy natin ang tutorials natin sa Adobe Photoshop to CS6. And this time, ating explore yung Magic Eraser tool and pati yung basic eraser tool tsaka yung background eraser tool. So tignan natin kung sino sa kanila ang pinakamagandang gamitin wherein lahat naman sa kanila ay merong advantage at merong disadvantage. So tara, simulan na natin. So first step, pag nagsisimula tayo ng Photoshop, kailangan meron tayong canvas. So pwede kayong mag-click sa new and then meron tayong tutorial sa paggawa ng canvas. So setting the canvas, try nyo pong panoorin yon. And dito nag-set na ako ng preset. Tinuro ko rin po doon paano gagawa ng preset. So ito na agad ang pipiliin ko. So yan na yung nakaset dyan. Okay, and then lalagyan ko ng title na eraser. And then lahat po ito nakaset na kasi ginawa na natin yan na preset. Okay, and then okay nyo na po yan. So kung gusto nyo pong magawa ng sarili nyong preset, panoorin nyo po yung tutorial daan natin sa setting the canvas. Okay? Now, nandito na tayo. So next na panoorin nyo naman po yung managing the layers. No? So dito, or working with layers. So background layer po natin yan. So hayaan lang natin yan. Mag-create tayo ng new layer. Yan. So naturo na yan sa previous tutorial natin. Then we have layer 1. Maglagay rin tayo ng iba pang layer. Layer 2, layer 3, and layer 4. Yan. 4 layers muna po. Now, punta tayo sa layer 1. Click nyo yung layer 1. And then, hanap tayo ng file. Then mag-open tayo. And make sure na dapat yung file nyo, alam nyo kung saan hahanapin. Then meron ako dito. Ito si ate na lumilipad. Click nyo lang po yan and then open. Alright. So nakita na natin ito si ate. Ngayon, itong picture na to mismo, ito yung kanyang file. Ayan, ito yung kabila, ito yung canvas natin. Ito yung ating file. So para makuha natin yan, drag mo pababa yung tab and then hihiwalay na si ate. Ayan. Now, ang goal natin ay malipat itong picture dito. So, press V, the move tool. Yan. Lilipat natin siya dito sa kabila. Alright? So, yung pinindot natin ay V, move tool. V for move. So, parang hold and drag. Okay? So, pwede na muna natin itong ibalik doon sa taas. Yan. And then, lipat tayo dito. So ngayon, nandito na si ate. So ano mga pwede nating gawin dito? So let's go straight sa paggamit ng Magic Eraser tool. So ang shortcut po sa Eraser tool is letter E. Pindutin nyo po yung E. And automatically, ito po yun. So meron tayong options, Eraser tool, Background Eraser tool, and then Magic Eraser tool. Now napansin nyo, nung dinagdag natin yung picture, nag-create siya ng bagong layer which is layer 5. So okay lang din naman po yan. So layer 5. So dito sa layer 5, explore natin yung paggamit nitong Magic Eraser tool. So bago nyo po simulan yun, mas maganda na malaki muna yung image. So para lumaki yung image, we are pressing Ctrl T to transform. Yan. So CTRL, hold nyo po yun, and then T. Yan. Para sa ganitong paraan ay may stretch natin siya. So meron din tayong tutorial doon, manipulating images. So nandun po paraan kung paano i-stretch ang picture. So nakita nyo po doon, please watch po yun. Okay. So by holding shift, ma-maintain ko yung width and height ratio niya. Okay, and then pwede ko siyang ilagay sa gitna. So by combination, ayan, shift alt, ganyan po yung mga nangyayari dyan. And then release. And then lalagay ko muna siya dito sa gitna. Now, ang gagawin ko ay pakita natin kung paano ito ano ang effect ng isang Magic Eraser tool. So, right-click and then apply transformation muna pala. Okay, and then Magic Eraser tool. So, click tayo dito. Yan. So, with just 2 clicks or more, no, yung nangyayari is automatically natatanggal yung parang background niya and natitira lang yung mismong tao. So, yan mag-function yung Magic Eraser tool. Now, meron tayong mga bagay na pwedeng baguhin dito sa Magic Eraser tool. So, kapag ni-right click natin, ando ko muna, no? Balik sa dating image. Pag ni-right click ko yan, so walang lalabas. So, ang pwede nating baguhin ay nandun sa taas, yung opacity which is 100 and yung tolerance which is 20. So, yun yung mga values. Explore natin kapag yung opacity niya ay 50.
So kapag 50 ang opacity and then iwa 100 natin yung tolerance, ito po yung mangyayari. Yan. So as you can see, yung opacity is it signifies yung mismong pagiging transparent ng ating pagkaka-erase, no? So since yung opacity natin ay 50% lang, so ganyan yun. And then yung tolerance, napapansin nyo, halos nabura talaga yung background niya. So balik natin ito sa 20. And then ito ay 100%. So anong nangyayari po ganito kapag ganyan? Right? So napapansin nyo po, dahil mababa ang ating tolerance, marami pang natitira. Okay? So kung ang goal nyo ay tanggalin talaga yung background ni ate, so gagawin nyo is set nyo sa 100. Kaso ingat po kayo sa paggamit ng tolerance. Tingnan po natin. Yan, di ba? Sa pag-set ng tolerance ng 100 and then yung opacity ay 100 din, almost pati yung part na katawan ni ate nawala na rin. So hindi ganoon kasi. Now, try nyo naman mag-click sa medyo malayo. Yan. So ganoon pa rin yung nangyayari. So it's because yung ating tolerance value ay masyadong mataas. So say 60 lang muna. Okay, so papansin nyo pag 60 yan, almost kompleto pa rin yung bahagi ng katawan ni ate, no? So ito po wala akong prescribed na value dito. So depende po kasi sa picture yan. So kung 50% ang tolerance natin. Yan. So somehow ito yan, acceptable pa yung ganyan. So para sa picture na to, pwede tayong gumamit ng 50. All right? Eh, kung 40 kaya. So nakikita nyo nagta-trial and error lang tayo dito. Right. Now, kung saang percent nyo po makikita na tama lang ang kanyang pagkaka-erase ng background, so pwede nyo na pong gamitin yon. So for example, 30%. Yan. Pag 30%, medyo madumi pa siya. No? Yan. May mga details na kasali pa rin. So kung gawin na natin yung kanina yung 40. Yan. May mga pictures na kailangan mababa ang tolerance. May pictures na kailangan mataas ang tolerance. So maganda pong gamitin yung high tolerance kung plain lang ang background. Pero dito yung kulay niya kasi ay may blue and then may green. So tignan natin. Right. Yan. Now, at this point in time, pwede tayong gumamit ng iba pang eraser tool, no? Na makakatulong sa atin para mas malinis ito. Okay, so hahanapin nyo lang po yung right spot kung saan kayo mag-click. Yan, para ma-apply yung magic eraser tool, yung function niya. Yan, pwedeng dito and then click kayo dito sa mas maganda dito sa mas malapit sa part ng subject natin. Right. Now, anong pwedeng gawin para matanggal itong mga gilid na yan? So, pwede tayong gumamit dyan ng basic na eraser tool. Okay? So, dito sa eraser tool, marami tayong mga pwedeng baguhin dyan. We can change the opacity, we can change the flow, and kapag nag-right click tayo sa basic eraser tool, merong change for size and hardness. Okay? So, yun yung mga bagay na pwede nating baguhin, no? So, we have size, hardness, opacity, and flow. So, para po sa brush tool, nandyan din po yung ano na yan, mga modes na yan, no? And also yung mode. Yan. So, itong unang apat na to, ito yung ating options na pwedeng i-adjust para sa brush and eraser. Tapos, merong mga mode. This refers dun sa mga color mode. Yan. So, pwedeng brush, pencil, or block. Yan. Now, magagamit natin to. Right-click, palitan natin yung size kung gusto niyo pong mas mabilis ang pagbura ng mga parts, no? Okay lang natin yan. And then, you can start clicking on that. So, kiklik nyo lang po yung mga part na gusto nyong mawala. Ayan. Ayan. Kung gusto nyo pong maging malinis. Ingat lang kayo kasi baka mamaya pati si ate mabura. Ayan. Now, pagka masyado pong detalyado yung, pwede nyo pong liitan yung size. Ayan. Pag maliliit, no? So, pwede nating i-zoom. Ayan, zoom nyo po yung image. So, alt scroll lang po yung ginawa ko doon. Ayan. So, pwede nyo siyang, ayan, liit-liitin. Now, if hindi naman po masyadong detailed yung picture, so pwede pong kahit may mga tira-tira na ganyan. Yung term nila yung parang may libag-libag, no?
Kung gusto niyo po talagang linisin yan, so pwede niyong liitan ng liitan yung ating diameter ng mismong eraser. Yan. And also, marami pa tayong mga ibang tools na pwedeng gamitin para mapili or yon, ma-select natin yung mga buburahin. So, pwede tayong gumamit ng marquee tool or ng lasso tool. Okay. So, for now, ito na muna kunwari yung output natin. So, si layer 5 yan yun. Okay. Now, we can press Control T. Yan. Para siya ay mailipat. Or kung gusto nating paramihin, we can flip horizontal. Or we can copy this. No? So, para ma-copy natin siya, let's have Control A. Yan. And then move tool. Yan. So, V. Yan siya, di ba? So, by having the V and then press it Alt. So, nakita nyo, naging dalawa. Yan. So, ulitin natin. So, para maagawa kayo ng copy nito, use the move tool. And then, by using the move tool, ang gagawin nyo po, hold nyo yung Alt. Yan. May lalabas na ganyan yung cursor niya. Yan. And then, drag nyo po sa tabi niya. Yan. And then, dalawa na po sila. Okay? Then, kung gusto nyo ng tatlo, yan, tatlo na rin sila. Yan. So, ganyan po yung paraan ng pagpaparami ng image. And napapansin nyo po, every time na gagawin natin yon, nadadagdagan yung layer. Okay? So with this, pwede nyo na pong gawin yan is, pwede nyo paramihin or bago nyo paramihin, pwede nyo i-resize, no? Or i-move nyo muna sa gitna yung isa, for example. Pwede nyo i-move and then Control T for transforming and then pwede nyo siyang i-flip. Yan. So, nasa ano naman, nasa other side naman siya. And then enter. And then press Alt para dumami siya. Ayan. And then pwede nyo namang i-flip itong isa. Take note, nasa layer 5 copy po tayo ngayon. And then Control T. Right click nyo po yun, i-flip horizontal nyo. Ayan. So magkatapat na silang dalawa. So hindi mo na kailangang mag-mirror. No? Right? Now kung gusto nyo i-adjust tong isa, mas maliit, pwede po yun. Ayan. And then lagay nyo siya dun sa sulok. Pwede yan. And then yung sa kabila rin, pwede nyo rin yung i-copy pa ulit. So, enter nyo muna po. And then, Alt. And then, yan, dadami na siya. Isa pa ulit. So, medyo creepy na pag sobrang dami nila. No? Yan. Now, ito po, ay pwede natin gawin yan. So, kapag okay na po yung ginawa natin na manipulation dun sa image, pwede na natin lagyan ng iba't ibang effects tulad ng mga paggamit ng mga brush and then background din syempre. Alright? So for example, gusto nating lagyan ng layer or background. So lagyan natin layer 1 dun sa likod. Right? And then dito sa layer 1, maglagay tayo ng gradient. So nag-set ako ng gradient dito. I hope maganda yung kulay nito. So para sa gradient, kayo na po ang bahala mag-decide for the color. Ayan. So ganyan yung napili natin na gradient. So paano mag-modify ng gradient? Click nyo lang po yung gradient and then dito, sa bawat click nyo po dito, pwede nyo palitan yung kulay. Okay? For example, gusto kong palitan ng medyo purple or pink, parang ganyan. So magiging ganyan yung kulay niya. Pwede nyo rin pong gawin yun sa iba and then pwede nyo ilipat-lipat. No? Yan. Let's say for example, gamitin natin itong sinet ko na to. So yung position niya or location pwedeng 50%, ibig sabihin nasa gitna lang to. Tapos yung dalawa nasa magkabilaan. Pwede nyo na rin pong galaw-galaw yan. So depende po sa preference nyo. Okay, so ulitin natin. Ito naman yung gagamitin ko na gradient. So gradient tool ulit sa layer 1. And there you have it. So ganyan na siya. Now, yan yung mga effects niya dun sa background po yan dahil nasa layer 1. Ngayon, pwede rin natin lagyan itong mismong harap, no? Parang nalagyan ko yata yung ano kanina. Nagkaroon siya ng bilog doon. Okay. Now, lagay tayo dito sa layer 2. So, we can use yung tools naman na brush. So, brush tool. Sa brush tool, maraming paraan na pwede nating gawin. So, pwede yung medyo faded. Ito. Mga ganyan. And then, you can choose your color. So, pili tayo ng medyo,
yung medyo ka-vibes ng blue. Okay. So, we can have, yan. So, napansin nyo dito, yung opacity niya is 46% lang, no? And then yung flow is 44% lang. So, kung gusto niyo po na makita pa rin yung image and then parang merong may usok lang sa harap niya. Yan. So, you can use 46% and 44% or mabababang percentage. Kasi kung mataas yung opacity niya, ganito po yung mangyayari. No? And then, pag tinaasan pa natin yung flow, ganyan po yung mangyayari. So, matatakpan na po siya. So, nasa inyo po yan kung paano nyo gagamitin yung opacity and flow. And also, yung hardness din. Yung hardness po kasi nitong ginamit natin na brush is 0%. So, kung tataasan ko yan, ganito naman po ang mangyayari. Diba? So, hindi na siya appropriate para dun sa ini-edit natin. Alright? So, ito po. Now, kung meron na tayong ganito, so we can also, huwag ganyan. So, i-zero nyo yung hardness. Maganda po pag naka-zero yung hardness, no? Like, you can still see yung tao. And then, yung opacity, medyo babaan nyo ng konti. And then, yung flow, medyo babaan nyo rin ng konti. Yan. Parang may smoke dun sa harap niya. Okay. Now, dun sa background, pwede rin po natin lagyan yan. So, maglagay tayo ng layer 3 doon sa likod ng layer 5. Yan. And then, pwede tayo maglagay ng ibang kulay naman doon. For example, darker na green. So, doon siya sa likod. Yan. So, medyo dumidilim. Medyo mababa kasi yung ginamit ko. Yan. Yan. So, sa ganitong setup po, hindi po nalalagyan yung mismong image. Yung likod po yung nalalagyan. Okay? So, ito, nagkaroon siya ng bilog eh. So, lagyan na lang natin ng marquee tool. So, yung marquee tool, ito naman po yung purpose niya na agawa tayo ng circle. No? Pero, kailangan nandun siya sa harap. So, tingnan natin. Bigyan natin siya ng ball. Diyan. And then, gamit tayo ng paint bucket tool. Yan. So, na-explore natin lahat ng mga pwedeng gamitin na tool dito. No? Yan. Kaso nga lang nandun siya sa likod. So, lipat natin yung layer 2. Or lagyan natin siya sa layer 4. Yan. Yan. So, nandun siya. Lilipat natin sa layer 4. Yan. Para may laruan si ate. Yan. So, yun yung example. Now, paano tayo maglalagay ng text? So, pwede kayong gumamit ng text, horizontal type text tool. So, pag napili nyo na po yun, you can type here dito sa layer 4. And then, just type your text here. So, napapansin nyo, masyadong maliit yung ating text. So, pwede nyo baguhin yan, Control A. And then, change the font size. Dito may mga presets. We can use 36. Ayan, 48. So, depende po yan sa, sa mismong laki ng inyong canvas, no? So, Photoshop is fun. Parang hindi naman related dito sa natin, no? Ngayon, pwede nyo pong palitan yung color mismo ng text. So, kung gusto nyo yung dark, yan, pwede. Pwede nyo rin palitan yung kanyang font, syempre. So, Tahoma yung gamit natin dito. So, we can use other. So, nakadepende na po sa inyo. No? Photoshop is fun. Then, ito po, using the move tool, pwede nyo ilipat-lipat yung ating image or yung text po pala. No? So, check nyo lang po yun kapag okay na po sa inyo. Now, pagka hindi, so pwede nyo pa rin niyang ulitin. So, V, para magalaw mo siya. Okay. So, as you can see dito sa layers, nandun siya sa hiwalay na layer, no? So, this is layer 4 and then meron siyang sariling layer which is, yun, nandun din yung kung ano yung text na nakasulat. So, which is Photoshop. Photoshop is fun. So, this also, pwede nyo rin gamitin yan. Ayan, so dalawa na sila. So, by just pressing Alt, no? And then, pwede kayo yung mag-edit dito. So, for this one, text tool tayo ulit. And then, pwede nyo i-edit yan. Enjoy. Pwede nyo rin dagdagan ng iba pang kasabihan or whatsoever. No? So, pwede nyo rin palitan, syempre, again, yung kanyang text. So, pwede nyo sa sulok. So, depende sa inyo sa layout nyo kung saan nyo po ilalagay. Alright?
So marami-rami tayong discuss dito sa ating tutorial na 'to. So I hope naintindihan niyo po. Again, nagsimula tayo sa paggamit ng Magic Eraser tool. And then kumuha tayo ng picture. And then ginamit natin yung brush tool, ginamit natin yung eraser tool, background, yung Magic Eraser tool, and then yung basic eraser tool. Okay? So yung background eraser tool po, pwede nyo rin pong i-explore yon, or maybe sa next tutorial doon natin gagawin yon. Alright, so for now, yan muna po ang ating tutorial. So about sa layers, meron din tayong tutorial doon. So panoorin nyo po yun, paano mag-set ng canvas and paano i-manipulate yung image. So yung mga application nun ay nalagay naman natin dito. So I hope naintindihan nyo po. Maraming salamat sa lahat ng mga nakapanood to. This is Sir Lupet, nagsasabi na pwede mo itong i-share. Pa-like ating video kung nagustuhan nyo po, and subscribe na rin po kayo kung bago lang kayo sa ating channel. And this is Sir Lupet na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat, nasan ka man. God bless you and goodbye.